Oy, 100,000 daw ang sahod dito sa Europe, sa Czech Republic, especially. Yan. Ito yung bibigyan natin ngayon ng, meron ba siyang tunog? Yan. Bibigyan natin to ng, ng side comment. So, meron kasi tayong nakita, or basta nakita natin, something ganyan, na ang sinasahod dito sa Czech Republic is sinaabot ng 100,000. So, totoo, may sumasahod talaga dito ng 100,000. Hindi yun sa pagmamayabang. Meron talaga nasahod. Pero guys, hindi yun lahat ng dito sa Czech Republic is ganun kalaki ang sinasahod. Okay? Huwag kayong masyadong paniwalain. Alam mo kung nandito kayo sa Czech Republic, tapos yung mga pamilya nyo sa Pilipinas yung makakapanood ng vlog na sinasabi na 100,000 ang sinasahod dito sa Czech Republic. So, isang malaking kalokohan yun. Although meron talagang sumasahod, yung medyo may skill, ganyan. May dagdag skill sila, for example, driver, something ganyan. Pero kung kagaya natin ng mga factory, mga general worker, kagaya ko, for example, hindi ko ako sumasahod ng 100,000. So, sa akin talaga, minsan ang sarap tirisin ng mga nagsasabi na, 100,000 naman daw yung sinasahod mo dyan eh. Minsan nakakainis, diba? So, talagang nakakainis kapag ganun kasi hindi naman talaga. So, totoo na pwede kang magkaroon ng net pay na halagang nasa 30,000 crowns. Net pay to ha. Net pay 30,000 crowns. Kaya lang, magbabayad ka pa ng accommodation. Hindi kasi yun kinakaltas sa payslip namin. May bayad ang accommodation mo, magbabayad ka ng transport, magbabayad ka ng wifi or ng internet mo, magbabayad ka pa para sa pagkain mo in a month. Oh, 'di ba? So nasa na yung 30K na yun? Isipin niyo na lang, 'di ba? So kung halimbawang kayo ay mapupunta dito sa Czech Republic, so syempre, ang tatanong niyo sa akin, bakit ka nagtatagal dyan? Wala naman palang natitira sa'yo. So may natitira naman guys, pero I don't want you to expect na ganun kalaki yung natitira sa amin dito sa Czech Republic once na nakaltas na namin lahat. Kasi kahit sumahod po kami dito ng sabihin natin na malinis na 30,000 crowns, tapos kakaltasan kami ng bahay, for example, 7,000 crowns. Magkano lang matitira? 23,000 crowns. Tapos kakain ka pa, sabihin natin 5,000. O 23,000 minus 5,000, di ba magkano lang yun? 18,000. Tapos magbabayad ka ng bill mo sa, ano nga to? Magbabayad ka ng transportation. Sabihin natin na worth 700 ang transportation. Magbabayad ka pa ng data mo. Sabihin natin data mo is worth 1,300. So, nasa magkano yun? 2,000. So, sa 18,000, minusan mo ng 2,000 para doon is nasa 16,000 crowns na lang. Yung 16,000 crowns na yun, yun yung kukunan mo ng pagpapadala mo sa atin sa Pilipinas. Magkano na lang natira sa'yo? Nakadepende na yun sa'yo kung magkano ipapadala mo sa atin sa Pilipinas. Kung yung 10,000 crowns na ipadala mo sa Pilipinas, may 6,000 crowns ka na savings. Tapos, ang laki-laki ng expectation nila na naiiwan sa'yo. Puro nga resibo po naiiwan sa amin. Resibo ng syempre mga pagkain namin. Ay, yung sinabi ko sa inyo na 5,000, ano pa yun? Wala pang hala yun. Kung baga, kung kumain ka man sa labas, napaka-minimal ng kinain mo lang doon. Pero kung ikaw ay yung tipong pupunta ka pa doon sa mga city, ganyan kakain ka ng masarap, ganyan magagala ka, tapos 4 times a month ka maggala, kulang po ang 5,000 crowns na budget nyo para sa sarili nyo kapag ganun. Kasi ako, yung budget ko sa sarili ko ha, bahay, trabaho lang, is nasa 3,500. Sa sarili ko lang ha, bahay, trabaho. Plus yung transport ko pa, at saka yung aking, yung data ko. So, nagbabayad din kasi ako doon. So, yun yung maa-additional doon. Ngayon, kung halimbawa, matripan ko na pumunta ako ng city, kasi nasa province ako, pumunta ako ng city. So, mamamasahe ako papunta ng city. Gagastos ako, kakain ako papunta ng city. Makakabili ako ng damit papunta ng city. O, di ba? Kung tutusin, kukulangin yung 5,000 crowns kung sakali man na 5,000 crowns lang. Yun nakabudget para sa akin. Kaya doon sa nagsasabi sa inyo na 100,000, pwede naman talaga na abutin ng 100,000. OT-OT kami. Sige, sabihin natin 100,000. Pero pag nakaltasan, tanongin nyo sa kanila kung magkano na lang yung natitira. Kasi minsan, ang yabang din natin sa vlog natin. Sinasabi natin na, ay, inabot ng 100,000 ang sahod ko. O sige, sabihin na natin 100,000 ang sinahod mo. Sa 100,000 ba na sinahod mo, magkano na lang yung natira sa'yo ngayon? Magkano na lang yung natira noong nakaltas mo na ang lahat? Ganun pa rin ba siya kalaki? 100,000 pa rin. I-less nyo pa rin kasi yung gastos natin dito. Kasi minsan nakakainit din kayo ng ulo kasi nakakarating sa mga pamilya natin, ang laki-laki ng sinasahod natin. Which is totoo naman, na malaki nga yung sinasahod. Kaya lang, tanggalin nyo din naman yung mga kaltas. I-explain nyo rin naman sa kanila na may kaltas tayo na ganito, may kaltas tayo na ganyan, meron tayong data dito, meron tayo dito ng transpo, na mamasahe rin tayo dito, kumakain din tayo dito. Puro kayo sabi ng 100,000 sinasahod natin. Ang laki na din naman ng expenses natin dito sa Czech
public. Ngayon, ang nangyayari tuloy, yung mga nagsasabi ng totoo, yun yung nagiging mayabang. Kasi, yun yung naririnig, yun yung pinaniniwalaan nila na wala ba talagang sako dito kasi nasa Europe tayo?